Nakakalungkot kasi sobrang daming bumabagsak sa personality test dito kay 5-star VAs. Parang sa 10 applicants na magtitake ng personality test, 6 doon, 60% sa kanila bumabagsak sa personality test. Why? Yung ibang mga applicants natin, sobrang kampante nila. Akala nila formality lang ang personality test na basta lang makapag-take sila, hindi na nila masyadong babasahin. Akala nila matik na papasa sila. Pero kay 5-star VAs, hindi po ganun guys. Marami pong bumabagsak. So number 1, pinaka-importante is yung consistency. Sa mga questions or dun sa mga lalabas na questionnaire ni 5-star VA sa personality test, 2 to 3 times inuulit yung situation. Ibahin lang nila yung mga words pero halos parehas lang. So, kailangan yung maging consistent sa sagot ninyo. By the way, yung personality test na ititake ninyo, once lang yan na makapasa kayo sa initial interview dito kay 5-star VAs. Hindi kayo magtitake ng personality test kung bagsak. Okay? So, after nyo ng initial interview, sasabihin nila sa inyo na mag-take kayo ng personality test. Yun, ibig sabihin nun, pasado na kayo sa initial. So, congratulations. Kung pinapanood mo tong video na to, sure ako na pasado ka na sa initial interview. So, syempre, pag nag-take kayo ng personality test, bukod sa ilalagay niyo yung sarili ninyo or yung POV ninyo as an employee or VA ni 5-star, try nyo din maging POV ng employer or ng agency na si 5-star VAs. Ano ba yung mga hinahanap ng mga employer? Ng mga employers or agencies na isang rockstar VAs. So, kailangan po is mapagkakatiwalaan. So, you need to be honest dun sa magiging sagot ninyo sa personality test. Pero, wag naman to the point na magiging negative yung sagot ninyo dun sa personality test, guys. For example, meron siyang situation or tanong na, I enjoy time alone or my time alone. So, anong isasagot ninyo? So, 1 to 5 yan, pinakamataas is yung strongly agree. So, kung nag-agree ba kayo dun sa situation or dun sa binigay sa inyong tanong. Yung pinakamababa niya, 1 is strongly agree. So, pwede namang 3 yung isagot ninyo, no opinion, or dun lang kayo sa middle. So, do you enjoy your time alone? So, ako, since extrovert ako, gusto kong nakikipag-usap sa mga ibang tao. So, pwede kong isagot doon is somewhat disagree or strongly disagree. Meron namang ibang tao, pwede silang maging honest dyan na strongly agree sila or somewhat agree. So, nakadepende yan sa inyo. So, yung mga ganong tanong, pwedeng nasa middle yung sagot ninyo. Pero yung mga ganitong tanong, for example, I have high standards. So, syempre, kung ikaw yung employer, kung ikaw yung agency, gusto mo yung mga VAs mo may high standards. So, wag na kayong sumagot na no opinion or nandun ka sa middle. Ang sagot nyo na agad is yung strongly agree or yung pang number 5 na. Another example, meron pang isang situation. Sabi doon, I am organized and detail-oriented. So, wag na kayong sumagot ng middle ulit or number 3. Doon na kayo sa number 5 or strongly agree. Gusto nila yung straight to the point. Organized ka ba? Siyempre gusto ng mga agencies. Yes, gusto ko detail-oriented or organized yung mga VAs ko. Again, inuulit lang po nila halos yung mga tanong or yung mga situations sa personality test. Guys, napaka-importante dito ng comprehension. Kailangan maintindihan nyo bawat situations na binibigay nila kung paano nyo siya sasagutin. Yung iba, negative yung tanong. So, depende sa inyo kung paano nyo sasagutin, kung disagree ba kayo or agree ba kayo dun sa situation na ibibigay sa inyo. Another example, sabi dun, I am a team player. Tingin mo ba team player ka? Meron mga ibang tao na hindi sila ganun kagaling makisama sa mga ibang employees. Yes, given na yan. Pero sabi ko nga kanina, be honest. Pero pag dito sa mga ganitong tanong or dito sa mga ganitong sitwasyon, sabihin nyo syempre, yes, team player kayo. Kasi yun yung gusto ng mga employers. Kahit pa hindi kayo team player,
Sige, sabihin nyo team player kayo. Kasi again, depende yan sa POV ng agency or ng employer. Meron pang tanong dyan or situation dyan na ang sasabihin, I get nervous easily or before an important event or meeting. So, sasabihin nyo ba na strongly agree? So, dapat hindi. Dapat strongly disagree kasi very confident kayo and hindi kayo masyadong kinakabahan pag may mga ganyang meetings or event. So, again, comprehension, guys. Comprehension nyo ang titingnan dito sa personality test. And of course, yung mismong personality ninyo, kung anong kakalabasan. Personality test na yan or exam, maraming mga situations na ibibigay sa inyo. More than 15 minutes na kailangan nyong tapusin yung personality test. Sobrang dali lang, pero yung iba, again, hindi nila siniseryoso. So, seryosohin nyo, basahin yung maigi, intindihin nyong mabuti, at ilagay nyo yung position nyo sa position ng employer or ng agency. So, yun lang. Sana makatulong tong video na to sa inyo. Good luck sa application and i-update nyo ako sa Facebook page ko, Virtual BJ, kung nakapasa kayo sa personality test. Again, sana makatulong to.